mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni gihubo niya ang jacket, pakita niya sa iya mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. Oh, beautiful. Payat na. So, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila mo bakbak og Yan, tao, yan. okay ra. Pero kung sila bakbakan, demanda diretso. Apply Ano? baby. Or spoiled brat. Ito yung tawag na nila mga inana. Agoy. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bibi Sara! Nanganganib. Yan ang title. Bakit? Meron mga bagay kasi na nababalita na may isang tao na gusto maging ombudsman. Alam nyo naman ang mga tirada nitong mama na ito. Na kung halimbawa siya ang maging ombudsman, sigurado gagawa ng kwento at gagawa ng pelikula. Ano mangyayari? Ayan ang aabangan natin. Pero kilala nyo naman siya. Siya si... kayo na magtuloy. Pero bagamat ganun pa man, ang hiling natin hindi payagan ng nasa taas na maging ombudsman ito. Ang hirap. Mahirap para sa mga Duterte at mahirap para sa taong bayan. Ngayon pa nga lang di ba? Nasa kamay nila ang lahat. Pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin. Subscribe ka na rin at share nyo. At kung halimbawa, bago ka pa lang, andyan yung subscribe button, hit mo yung bell para nakakatanggap ka ng notification na araw-araw. Simulan na natin to. Pagka-apply pa lamang bilang ombudsman ni Department of Justice Secretary Boying Remulla, alam na natin ang kalalabasan nito. Huwag na nga daw tayong magtaka kung siya na ang maging susunod na ombudsman dahil kaalyado ni BBM. Iginiit din kasi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na may legal na paraan upang mabuksan ang bank records ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng isinusulong na impeachment case laban sa kanya. At ito ay sa pamamagitan ng ombudsman. Sinabi ni Antonio Carpio na bagamat protektado ng bank secrecy law ang mga deposito, may dalawang exemption kung ito ay may written consent ng depositor at kung ito ay bahagi ng isang impeachment proceeding. Sa kaso ng impeachment aniya ay walang qualification at pwedeng hilingin ng prosecution panel sa impeachment court ang subpoena duces tecum para sa bank records. Kailangang pagbotohan din ito ng mga senator judges o desisyon ng Senate President. Kita nyo naman, ang pag-uusap dito, BP Sara rin talaga. Kahit ito, wala na to sa pwesto, nag-ano pa rin siya, nagbibigay pa rin siya ng mga bagay-bagay na dapat daw ganto ganeri. Tigilan nyo na ang BP Sara. Hindi kayo aabante. Hindi nyo magagawa yung plano nyo dahil hindi pagbibigyan ng nasa taas na maging ombudsman yan. Yan ang malaking katotohanan. At sampal yan sa inyo. Pilit kayo ng pilit. Pabagsakin ng Duterte, hindi nyo kinaya. Eto na naman, may bago na naman silang taktika. Gusto nilang umupo, gusto nilang hawakan, at gusto nila talagang pabagsakin si BP Sara. Bilang presiding officer, ngunit iginiit ni Carpio na mas direktang paraan ang paggamit sa kapangyarihan ng ombudsman dahil sa probisyon sa SAL-N form kung saan automatikong nagbibigay ng pahintulot ang opisyal sa ombudsman para i-verify ang kanyang yaman. Sa ilalim ng administrasyon noon ni dating Pangulong Duterte, nagsagawa na rin ng katulad na investigasyon ang ombudsman sa bank transactions ng pamilyang Duterte gamit ang impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council.
Dagdag ni Carpio, magre-retiro na si Ombudsman Samuel Martires, isang Duterte appointee, at maaaring may bago ng ombudsman sa panahon ng impeachment trial. So yun nga, magre-retiro na yan si Ombudsman Martires sa July 18. Kung nagkamali ako, i-correct nyo na lang po ako. July 18, July 27, parang ganun eh. Ang problema, kadalasan nag-a-appoint dyan, kung hindi nakaupo, talagang pagpipilian. Pero ang namamayani dyan, yung nag-a-appoint. So, isipin na lang natin, sana, pagdasal na lang natin na sana hindi mapili ito. Dahil pag napili ito, marami namang pelikulang mangyayari sa Pilipinas. Marami na naman kayong mapapanood, marami na naman kayong madidinig, marami namang kwento ang lalabas. Samot-saring kwento. Di ba? Diyan iikot ang mundo ng media. Social media, teleserye, balitaktakan. Andito lang tayo sa YouTube. Kaya abang-abang lang kayo lagi sa YouTube channel ni Kuya Goods dahil makakapanood kayo ng magandang reaction. Tuloy. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay kumpirmadong nagnanais na maging susunod na ombudsman. Kaya naman pala atat na atat si Remulla maging ombudsman ay magkakaroon pala siya ng access sa bank accounts ni Vice President Sara. At heto pa ang kayang gawin bilang isang ombudsman. 1. Power to investigate and prosecute. Investigate and prosecute on its own. Ito na lang. Kung pipili rin naman kayo ng ombudsman, galingan nyo naman ang pagpili. Huwag naman kayong pipili na may problema, sabi ni Aling Ledesma. Oo, paano mo nasabing Aling Ledesma na may problema? Di ba nga, meron pang problema yan dahil meron atang sinampas sa kanya nung nakaraan. Update ka, Aling Ledesma. At saka di ba nga yung Janokis niyan, may problema din. Nagulat na lang ang sambayan ng Pilipino na bigla-biglang naka-free. Ang galing talaga na si Aling Ledesma. Ayan ang magandang dahil naka-update si Aling Ledesma sa lahat ng mga issue ng bayan. Mamili kayo ng maganda at matalino at walang angas. Yung nagsiservisyo ng tapat, walang kinikilingan, walang pinoproteksyohan, serbisyong totoo lamang. Wow, slogan ba yan? Oo, galingan nyo ang pagpili. Dapat meron niyang dapat meron niyang isang panel, tapos doon isasalang yung lahat ng mga pipiliing magiging ombudsman. Dapat ganun. Parang magpo-promote ka lang ng isang general, 'di ba ganun? Panel kayo. Ba't ganun? Galingan niyo masyado. Hindi yung isang side lang ang kinikilingan nito. Pangit naman 'yun. Alam naman natin at alam ng sambayan ng Pilipino, pag ito umupo bilang ombudsman, sino lang ang titirahin nito? Sino lang ang pag-iinitan nito? At sino lang ang kakalkalan ng mga kita nyo na. Dito, sabi dito, power of investigate and prosecute. May kapangyarihan. Alam nyo naman, gigil na gigil yan sa mga Duterte. Meron pa dito, power to take over investigation. Anak ng tipaklong. Kung halimbawa ang investigasyon ay nasa Senado, pwede rin pakilaman itong ombudsman. Meron pa dito, disciplinary authority. It has disciplinary to impose sanction. Kita mo, on earnings government employees ranging from demotion times, censure, suspension, or kita nyo, may powers sila i-remove sa office and then contempt power. Ang dami ang nagagawa nito. Buti na lang si Ombudsman sa Martires, hindi niya pinakialaman yung problema ni Bibi Sara. Kasi nga, alam niya na politika ang pulot dulo. Ano nangyari? Di ba? Ganon. Kaya, tuloy. On complaint by any person, any unlawful act or omission of any public officer or employee, it has primary jurisdiction
over cases cognizable by the Sandigan Bayan. 2. Power to take over investigation. It has the power to take over at any stage from any investigatory agency the investigation of any criminal or administrative cases. 3. Disciplinary authority. It has disciplinary authority to impose sanctions on erring government employees ranging from demotion, fines, censure, suspension, or removal from office. 4. Contempt power. It has contempt power in accordance with the rules of court and under the same procedure and with the same penalties provided therein for anyone who will defy or refuse to comply with its order. O, 5. kita nyo, ang dami pa pala nito. Power to access bank accounts and records. Power against against Commonwealth. Biruin nyo Yan ang pangarap ng taong nangingitim. 'Di ba? Mas punta na lang tayo dito, mag-jump tayo dito sa balita na ito. Ito ay balita sa Dahig kay Tatay Digong. Ang kanyang ang nanay ni BP Sara, ni Kong Pulong na si Elizabeth Zimmerman ay hahalili kay Kong Pulong na dalaw ni PRD sa Dahig. So, ano yung balita na ito? Maganda at maganda. Meron tayong update pa rin sa Dahig kasi almost 100 days na si Tatay Digong doon from March, April, May, June, pa July na. July na pala. July 20 o July 19. Pa 4 months na pala si Tatay Digong doon. Oo. Yung mga taga-ICC na to ay pa magdesisyon eh. 'Di ba? O tuloy. Kong, maayong hapon. Maayong Kamusta hapon. ka karon, Kong? Okay, ako okay ra. Kamusta yung Medyo visit? gutom na. Gutom na sa Oo. Dalion lang natin. Okay ra. Sir, kamusta yung visit kay former President Duterte? Okay naman. Ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupuli sa ako diri, last visit na nako ugma. So far okay man siya. Magpaluy-luoy lang daw siya para di sa malatosan. Kasi si Mama rin mo kung ang mo police sa'yo. O ang anak ni Inday, si Sharky. Akong, unsa yung reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rico being the vice mayor ng Davao? Magtarong sa trabaho kay matud sa gibilin sa akong amahan sa ko, you make your own history, di ba? Kung di sila magtarong, di siya magtarong sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga taga Davao kung umaabot ng eleksyon. So ang ako diha, siyempre isip amahan nalipay ta nga naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo. Tarungon lang niya. Kay iyaha man ang kaugmaon ng ato ang gistoryahan. Kung naabay message si PRRD sa mga kababayan niya, Maura man gihapon to iyang message nga unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni gihubo niya ang jacket, pakita niya sa iyang mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. yun ito. Payat na. So, reaction sa iyong mga apo kong Syempre naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung babae nga kaon daghan. Yes. Okay, magsige mo pagtingog niyan tiyan. Di siya gakaon ko. Gimingaw lagi ko kanang Bisaya nga pagkaon. Mga inununan, mga anak. O pwede lang magdalag bulad sulod. Pero basig pagawason tanan, nanimahong bulad sulod. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila'y mo bakbak o Yan. tao, okay ra. Pero kung sila'y bakbakan, demanda diretso. Apply, Ano? baby. Or spoiled brat. So, tawag ka na nila mga inana. Agoy. Ano na? Ate. Kaayo. Ito, narinig mo? Pag kayo umaatake,
okay lang sa inyo. Pag kayo inaatake, ngaw-ngaw, is full breath ha. Sport lang. Mutira mo, okay ra, o Oo. tirahon mo, dili okay. Mura man kag di politiko man ka. Di ba? Di mo gani kog drug smuggler si mong kauban. Nababoy question, ma'am. Mo question ako sa kung nababoy question. Shout out Cagayan de Oro teachers ug Cagayan de Oro teachers o Teresa. Teresa. I love you ko. Makilatan kita ron taon ani. Kaya tong gitira si kuan kinsa to? Okay lang no eh. Kung message lang nimo sa mga kababayan nato kung Sa mga Pilipino, daghang salamat sa inyong kanunay suporta o pag-ampo sa akong amahan. Daghang kayong salamat. Di na mo na mabayran. thank you po. Salamat po. Pahabol din na pangutana sa atong mga kababayan kung Wa ko kailan ng risa mo dito man Davao, mga yung buto. Ang butog na pa ba na yung makuha buto dito? Tingala gani mi ng daog na ihang mga kauban. Unsa to'y pangutana di dito mo? Unsa na to? last pangutana rin ako is unsa daw ang final statement ni Tatay Dicoy katong last interview nimo kung na natag statement about reaction ni PRRD sa pagbaligya siyang balay. Unsa daw final statement ato kung to clarify the situation? Sa karon na may istorya pero sama sa akong gisulti tong niagi, wa man niya naklaro sulti kung kakinsan titulo kay hanilet na titulo baligyan ni hanilet way problema sa moa. Da nami balay ang mga anak. So kung muli among papaway balay pwede mo puyo sa balay niya ni offer na lagi akong inahan nga didto mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ang medication kung ugma lamdag kaloy-an sa Ginoo makagawa siya diri. Amen, 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 amen. Kung daghang salamat kung masigigot Sana lang ha, at na makauwi na si Tatay Digong. Pagdasal na rin natin mga kasama na mabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong. Dahil 4 months na ho siya, this coming 19 or 20, kung di ako nagkakamali, July 20, 4 months na po siya. Simula nung kinuha siya nung March, April, May, June, July. 4 months na. Yan ang abangan natin. At yun, sabi nga ni Kong Pulong, nangayayat na. Isipin nyo pumayat na. Ay, nawala na yung tiyan. Eto, ano to? May hamon si Attorney Libayan dito kay Kaayo. Ano kaya ito? Ito balita ha, hindi ito kwento. Na balita ito, bibigyan lang natin ng magandang komento ito ha. Ano kaya ang sinabi ni Attorney Libayan dito kay Kaayo? Ano kaya ang umpisa ng kanilang mga kwento rito? Pasok. Kinwestiyon ni Attorney Rani Randolph Libayan ng Yun. taas natin ang pagkakadawit niya bilang bahagi umano ng disinformation channels. Kaugnayan sa inihaing reklamong cyber libel sa NBI. Okay. Parang nadawit ang pangalan ni Attorney Libayan. Parang kasama na po ata siya doon sa... Kaya ito, nagtataka nga tayo Bakit ngayon ang birada nito mga ito, vloggers? Hindi si alias Rene. Si alias Rene, parang nakakakuha tayo ng idea mga kasama. Parang ganun na nga mangyayari dito. Hindi natin alam, baka mamaya isang malaking laro ito. Sabi ni Aling Marie dito, baka mamaya pakawala na naman ito si alias Rene. Ano yung ibig nyo sabihin alias Aling Ledesma na pakawala itong si baka lang? Okay. Yun na. Ay analyze nyo mabuti. Baka nga merong ganung bagay. Tayo ay nagre-reaction lang. Diba? Tuloy. Senadora Riza Ontiveros laban sa mga taong nasa likod ng anyay mapanirang video ni alias Rene at pagpapakalat ito. Kasama si Libayan sa 13 individual na inireklamo ni Ontiveros na nagpakalat umano ng video. Hamon ni Libayan sa senadora, ilabas ang anyay content na nagpapakalat ng maling informasyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pang sinampahan ng reklamo. Yun naman pala. 13 na. Umabot na sa 13 yung paiimbestigahan. Paimbestigahan o kakasuhan? Ano ba talaga? Kayo mga kasama, ano ba yung pagkakarinig nyo? Kasi naghain siya ng reklamo sa NBI patungkol dito kay alias Rene na paimbestigahan at merong sinabi ron si Madam Chair Kaayo na merong 11, ngayon 13 na pala na sabi
ikakasuhan daw di umano ng cyber libel. Ang sabi nga 'di ba ng Supreme Court, ang pagla-like at pag-share ay hindi naman cyber libel. Maliwanag naman. Ano ba kasi ang gusto nyong iparating sa ating kababayan? Ano ba talaga? Hindi kami, alam niyo, nalilito na kami sa inyo. Ano ba talaga ang gusto nyo sa mga sambayan ng Pilipino? Bakit ganun kayo? Masyado kayong masyado nyo iniisip yung tawag nito, yung mga vlogger. Mag-focus kayo doon sa mga nanira sa inyo. Doon sa taong nag-expose. Yun ang dapat yung kasuhan. Kasi takang-taka ang mga tao, bakit ito ngayon? Vloggers ngayon ang pinaka main character dito. Parang nawawala na sa issue itong si alias Rene. Sabi ni Aling Ledesma yan. Attorney Tonggol, hinihintay pa rin nila ang ikalawang sertifikasyon na hinihingi ng Ay ano to? Impeachment court di mag-reconvene kung di susunod sa Kamara. Impeachment court di magre-reconvene kung di susunod ang Kamara. Okay. O, dapat nga Kamara sumunod kayo. Para kung halimbawa mag-convene, yung hinihingi sa inyong certification, ibigay nyo kung gusto nyong umusad. Kaso nga lang, parang hindi na uusad to. Tuloy. impeachment court mula sa Kamara. Ito ay ang pagkumpirma ng mga bagong hanay ng kongresista na nais pa nilang ituloy ang impeachment trial ngayong 20th Congress. Ngunit hindi anya muling makapagtitipo ng impeachment court kung hindi susunod sa utos na ito ang Kamara. Kung makikita niyo po, yung order po ng impeachment court nung June 10 ay conditional po yung pag-set ulit po ng convening doon sa compliance po ng House of Representatives doon sa second order. At saka yung sinasabi ni Presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung House prosecutors at yung defense. Bukod dito, kung mag-comply na rin sa second order ang House prosecutors, sinabi ni Tonggol na hindi pa rin makapag-convene ang impeachment court. Kailangan kasi anyang sumailalim sa oath-taking o makapanumpa ang mga bagong senator judge sa pangunguna ng presiding officer sa katauhan ng Senate President. Ngunit kailangan pa anyang ma-re-elect si Senate President Francis Chis Escudero o maghalal ng bagong tagapangulo ng Senado bago ito tuluyang isagawa, at mangyayari lang anya ito sa ilalim ng plenary session kung saan magbubukas ang sesyon sa 20th Congress sa June 28 or July 28. If one Congress adjourns and another begins, the Senate President is going to be elected or re-elected again. So kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Monica, ayon pa kay Attorney Tonggol ay sa July 29 pa inaasahan na may magmomosyon na mag-convene ang impeachment court. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo. Sipin nyo mga kasama, sa July 29, 28th Congress na yun Paano pa magkukonvene yun? Siyempre, may mag-a-appealan nun. Meron ng sisilip doon. Diba? Yan ay napag-usapan na noon, nakaraan. May mga senador, mga bumabang senador na nagsabi na wala na, hindi na pwede sa 20th Congress yan. Ganun lang kasimple. Tanggapin nyo na mga kasama. Ito kasi sampal sa kanila ito Ayaw pa nila kasing aminin na wala na mangyayari sa impeachment na yan. Puro kwentuhan na lang yan. Diba? Kaya nga pinapamadali nila itong usapin dito sa pagka-ombudsman ng nangingitim dahil nga gusto nila talagang targetin si BP Sara. Ganun lang. Simplihan lang natin. Kasi pag umupo siya as ombudsman, lahat ng kapangyarihan nasa kanila na. Totoo yan. Ngayon pa nga lang, di ba? Ilan sila? Biruin mo, yung nangingitim. Tapos yung kapatid pa. Tapos yung lahat na nakapesto sa kampo nito ni Bungit-ngit, kakampi nila.
Wala tayong magagawa diyan. Ang alam lang natin pagdating ng 2028 si VP Sara ang uupong presidente. Ngayon, aabangan natin yung Wait There's More. Kung ano yung mga nararapat gawin para sa nangyari. Nakita nyo na nga, ang hirap nito dahil kahit picture ni Tatay Digong hindi natin makita. Bawal. Hindi natin alam kung ano na itsura ni Tatay Digong kasi hindi na siya nakakain ng tama. 80 years old na ang mama. Ayaw nyo pang palayain. Paano kung halimbawa na wag naman sana magkaroon ng problema sa kalusugan. Meron na nga, di ba, yung diabetes. Tigilan nyo na ang mga Duterte kasi hindi nyo naman kayang tapatan yung mga nagagawa ng mga Duterte. O ang alam nyo lang, mandurobo sa kaban ng bayan. Pero yung mga trabaho na ginawa ng Duterte, hindi nyo kayang tapatan. Sa totoo lang tayo para magkaalaman. Ano ba ang nagawa ng Duterte sa nagawa nyo? Isipin nyo nga yun. Ano ba ang mga proyekto na gawa ng Duterte sa nagawa nyo? Malaking pagkakaiba. Hindi pa kayo aabot sa 1/8 o 1/4 na nagawa ng mga Duterte. Pandemic time, maraming proyekto, maraming natulungan, marami. Kayo, 'di ba? Yung pondo na sinasabi nyo na inubos, hindi inubos. Ginamit nyo sa pandemic tsaka sa mga infrastructure. Kayo ngayon, ano nangyari? Wala nangyayari. Sablay-sablay. Halos lahat sablay. Kaya minsan yung nga sabi ng iba, walang gana magbayad ng kanilang mga obligasyon sa gobyerno. Kasi nga, ganito ang nababalitaan nila. Ang saklap, no? Imbis na sila ang nag-i-initiate na kailangan tayo ang magpaganda ng bansa, hindi. Ang nababalitaan mo, alam nyo na yun. Puro ganito, ganire. Puro ganito, ganoon. Ubus. Ubus talaga. Nakakawalang gana kayo. Buti na lang, andyan pa si BP Sara. Talagang matatag. Nakaalalay siya sa atin. Kung sino man yung sumisira sa'yo, BP Sara, ikaw na bahala dyan sa 2020. Sa ngayon kasi talagang iba yung galaw ng mga durobo. Sila ayaw nilang maungusan sila, ayaw nilang talagang umupo si BP Sara sa pagka-presidente kasi lalo silang mapapahiya pagdating sa dulo. Totoo naman talaga. Kahiya-hiya naman talaga ang ginawa ng mga durobo sa kaban ng bayan. Anong sa totoo? Ano kayo? Ano pa yung kwento? Sige, babalik na naman tayo sa pondo. Pinag-uusapan na naman ng pondo. Malapit na naman. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon Ayan na naman ang pondo. Yung pondo ng PhilHealth, nabalik na ba? Wala. Tapos meron silang pahaging, yung BICAM daw. Ano daw? Parang gusto nila ng transparency. Wow. Kwento nyo sa pagong, baka maniwala sa inyo. Gusto daw nilang i-live yung BICAM. Wow! Nakakawindang ka. Malulong. Akala mo maluloko mo pa yung sambayang Pilipino? Tigil-tigil. Magtigil ka. Ubus na. Ibalik nyo muna yung pondo ng PhilHealth bago kayo magsalita ng ganyan. Puro kayo. Alam nyo nangyari sa kaban ng bayan? Kwento na lang. Totoo. Kwento na lang. Nagkaroon ng gantong budget pero walang napatunguhan at nakuha pa, kwento na lang, ubos ang kaban. Ay, saklap, di ba? Isipin nyo mga kasama. Dapat pagandahin ang bansa, iayos ang bansa. Alam mo sa ibang bansa, meron silang mga recreation center, tapos meron silang mga park,
meron silang court. Alam niyo yun, dapat nag-aalat ang gobyerno na para doon sa mga recreation. Bibili sila ng lupa, pagagawa na ng recreation center, swimming pool, table tennis, indoor tennis, indoor, ano to? Indoor, ano ba yun? Badminton. Alam mo yun? Mga ganun. Wala eh. Hindi nila naiisip yun. Ang naisip nila, kung paano nila kikikbakin. O, kita nyo nga, yung mga kalsada, di ba? Isipin nyo. Yung kalsada, kahit matino, bubungkalin. Gagamitan ng makinarya, wawasakin. Ngayon, quotation na naman yun. Oo, pera yun. Mas malaking pera yun. Hindi lang daan libo usapan, no, milyon. Hindi 1,000,000 na. Aabot ho yun. Halimbawa, meron akong nakawentuhan contractor siya ng ganyang mga bagay. Siguro mga 600 meters, parang sabi nung contractor na yun 15M. Wow. 600 meters lang mga kasama. 15M na ang usapan. Oh, ganyan. Katalamak ha. Kaya gustong-gusto ng mga durobo na makaupo dyan. Ay, nako. O yan, kumabot sa video natin ito ha. Saan ka man sulok ng mundo. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. At paki-like and share ng video ha. Hanggang sa muli. Bye-bye!